Amen. So, sa mga may Bible, okay, buklatin po natin sa Mark 4:37 to 41. Sabi po rito, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he, Jesus, was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? Bakit kayo natatakot? How is it that you have no faith? Bakit wala kayong pananampalataya? Ang title po ng pag-aaralan po natin ay Peace, be still. Pwede na po tayong umupo. Basbasan ng Diyos ang kanyang salita. Ang sabi ni President Bongbong Marcos, PBBM, ang sabi niya ay mayroon ng bagong normal ngayon. Dapat masanay daw po tayo sa new normal. Ano po ba yung tinutukoy niya po na new normal? Na ang mga bagyo ay higit na mas madalas kaysa sa nung unang panahon, at ang mga bagyo ay maaari po siyang sunod-sunod, sabay-sabay. Nung nakaraan, hindi pa nakakalabas yung isa, may paparating na naman na isa, sabay-sabay po yung bagyo. At ang new normal na tinutukoy po, na ang bagyo ay higit na mas malakas kaysa nung unang panahon. Na nung panahon namin, ang pinakamataas ay signal number 3. Pero ngayon, na-observe po natin, signal number 4. Mabuti na lamang, ang Pangasinan ay idiniklara na signal number 4, ngunit hindi po natin naramdaman yung signal number 4. Kaya siguro, sa mga Kristiyano, isa na ako doon, pinanalangin ko na hindi po dumapo yung signal number 4 po sa atin, kasi marami pong mawawasak. Kapag sinabi pong signal number 4, doon po sa Yolanda, kung maalala nyo po, signal number 5, umaabot po sila ng 300 plus miles per hour yung hangin. At magiging new normal daw po ito. Okay? So, tama ang hinula ni Apostle Paul sa 2 Timothy 3:1, sabi po rito, this know also that in the last days, perilous times shall come. Ang panahon po ay magiging mapanganib. Ano po ang meaning po ng perilous? Perilous definition, days of trouble, okay? Days of distress, days of change, or transitory days. Nagbabago ang panahon. So we are living really in the perilous times. This is the perilous times. Let us open our eyes. Sumasama yung bagyo sabay-sabay. Ang lalakas po ng bagyo. Amen? Hindi na tayo pumunta sa Biblia. Tayo mismo nakikita po natin. At maging ang tao ay nagbago. Kapag sinabing pagbabago po ng panahon, maaaring klima o maaaring pagbabago ng panahon ng ugali ng mga tao. Yun po yung ibig pong sabihin. At nagiging masama, magpapakasama, at ang mga mabubuti ay higit na lalong bubuti. Okay? So at habang lumalaon, expect na mas magiging matindi pa ang bagyo na ating kakaharapin. Amen? Dahil sinabi na ng Biblia, sa Luke 21 verse 25, naglagay lang ko ako ng isang verse, and there will be a signs in the sun and moon and the stars, and in the earth, nations will be in distress, anxious over roaring of the sea and the surging waves. Okay? Magkakaroon po ng tanda sa araw, sa buwan, sa mga stars, at dito po, mga bansa, laban sa bansa, there will be rumors of war, they will be in distress, magkakaroon po ng kahirapan, amen? Ang dami pong nabaha. Sabi ni Sister Sonia, nabaha daw sa kanila, pero hindi binabaha yung kanilang lugar po noon. Mga dating hindi binabaha. Sa Texas po ay binaha. Dami pong namatay. Hindi po exempted ang mga mayayamang bansa. Binabaha po sila. Sa Nigeria, 500 po ang namatay. Kung papanoorin mo, walang exempted. Hindi lang Pilipinas ang binabaha. Amen? At sa Russia pa rin, ay lumindol po ng 8.7. At andyan, no,
Sabi po doon, over the roaring seas and the surging waves. Surging waves. Nagkaroon po ng tsunami. Okay? Yun po yung meaning po ng surging waves. Tumaas po yung wave. Amen? So isa lamang yan ng binasa ko. Para lang hindi po tayo tumagal. Pero actually, sa Mateo chapter 24, marami pong binanggit na signs of times. Marami pong binanggit that there will be famines and earthquakes in every places. There will be pestilences, peste. Okay, yung COVID-19 nakalipas na, nations will rise up against nations, there will be rumors of war. Ito po yung nakikita po natin po sa ngayon, sa totoo lang. Ito yung panahon po natin po ngayon na hindi po nangyayari nung mga panahon po noon. So, hindi lang literal na bagyo ang kakaharapin ng maraming Kristiyanong naglilingkod sa Diyos. Hindi lang literal na bagyo, pero tayo rin po ay habang tayo ay pumapalaot, sabi ni Sister Abigail, tumatanda po tayo sa ating pananampalataya, there will be storms of life. Ibig sabihin ng storms of life, bagyo ng buhay, difficult and challenging periods in a person's life. Sabay-sabay, susong-susong na problema, susong-susong na pagsubok. These periods can be intense, matitindi, ibang level. Ayon sa iyong pananampalataya, ang pagsubok, bagyo sa buhay, ay according to the level of our faith. 1 Corinthians 10:17, yun yung ibig sabihin ni Sister Abigail, hindi ka bibigyan ng pagsubok na higit pa sa iyong makakayanan. Ngunit ang Diyos din ang gagawa ng paraan para maiskapuhan mo ang iyong problema. So according to our faith, God will really bring us into the storms of life. Okay? Magiging intense, magiging disruptive. Ibig sabihin, nakakaabala. Similar to how real storms can be, but tandaan ninyo, ang bagyo ay hindi nananatili. It's just a temporary. Tapos na yung bagyo, tapos na si Imong. Dumaan lang si Imong. At gayon po rin sa storms of life. Our storms of life shall be temporary kapag na kay Jesus Christ po tayo. Iba ang punishment. Punishment will remain until you repent. Iba ang storms of life. Magkaiba po yon. Kapag dumadaan tayo sa bagyo, daanan lang natin, wag po tayo pong matakot. Andiyan pa po ba tayo? Amen. So ang Biblia ay maraming sinasabi kung paano natin harapin po ang bagyong dumadaan sa ating buhay. So sa ating text, pinahintulot ng Panginoong Jesucristo na dumaan po yung bagyo habang kasama ni Jesus Christ ang mga alagad. Basahin natin ulit, on the same day, and when the ibig sabihin evening po yan, Old English, was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. Niyaya ng Panginoong Jesucristo yung kanyang mga apostoles to go to the other side. And when they had sent away the multitude, okay, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. Okay, so pinalaon niya yung mga tinuturuan niya napakarami. Sumakay po si Jesus Christ sa isang barko kasi niyayaya yung apostoles na pumunta sa kabilang ibayo, at habang nandun po sila sa kabilang ibayo, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. Isang great storm. It's not just a storm, pero tinawag po ng Biblia great storm. Matinding bagyo ang dumating sa kanila. Amen? Kaya kung minsan, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagdadala po sa atin sa bagyo. Kung minsan, ang Panginoong Jesucristo ang nagdadala po sa atin sa bagyo. Sigurado ako, alam ng Panginoon na may bagyong darating. Nung niyayaya niya ang mga apostoles, let us cross to the other side, alam ng Panginoon na darating ang bagyo. Amen? Katulad na lang ng panahon po ni Moses, pagkatapos silang pinalaya po sa Egypt, sa bansang Egypt, alam ng Diyos
nahahabulin sila ng mga kawal po ni Pharaoh. Eh, ang sabi ng Diyos kay Moses, magkampo kayo sa gitna ng Migdol at Pihahirot. Sa gitna ng Migdol, isang lugar, ito yung Pihahirot, dagat po yun. So, ibig sabihin, magkampo sila sa Migdol. Paano sila makakatawid? Wala silang bangka, wala silang barko. Kaya ang nangyari, hinabol po sila. At takot na takot yung mga Israelita. Kasi dagat. Pero may gusto palang ipakita ang Diyos sa kanila na kung saan ang akala ng tao ay wala ng daan, ang Diyos ang gagawa ng daan. Hinati ng Diyos ang dagat. God was building their faith para magtiwala sila sa Panginoon na walang hindi magagawa ang Diyos sa ating problema, sa ating storms of life. At kung minsan din ay pinapahintulot ang bagyo sa ating buhay, hindi dahil sa wala tayong pananampalataya, kundi may pananampalataya na tayo kasi. Gusto ng Diyos na subukan yung ating pananampalataya. Andiyan pa po ba tayo? Gumagawa ka na ng maganda, may pananampalataya ka, naglilingkod ka sa Diyos. Ngayon, susubukan ng Diyos yung pananampalataya mo. Yung mga apostoles, ang dami na nilang nakita. Sa Mark chapter 4, pag aakyat ka sa 1, 2, and 3, ang daming pinagaling ang Panginoong Hesukristo na mga mahirap pagalingin na sakit o imposibleng pagalingin na sakit. Nakita nila yon. Pero ang hindi pa nila nakita, ang utusan ng Panginoong Hesukristo, ang bagyo na pumayapa. So sa pagkakataon naman, ang Panginoong Hesukristo ay niyaya niya, ang kanyang mga alagad ay may gustong ipakita ang Panginoong Hesus sa mga apostoles. Anong gusto ng pakita ng Panginoon? That the Lord Jesus is the Lord even of the great storm. Kahit dumadanas po tayo ng great storm, the Lord Jesus is the Lord of the storm. Sinong dumadanas dito ng great storm? Amen? Kaya maging handa po tayo in the literal storms and in our storms of life. Higit lalo kapag naglilingkod tayo sa Diyos, sumusunod po tayo sa Panginoon. May pagsubok sa ating pananampalataya. God is telling us, Jesus Christ is the Lord of the great storm. Ano bang ginawa po niya? Mark 4:38 to 39, and he, Jesus, was in the hinder part of the ship. Nandun po siya sa paanan ng barko. Anong sabi? Asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Ginising kasi natutulog siya doon sa hulihan ng barko. Wala ka ba pong Panginoon na papakialam na tayo po ay mawawasak? And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Okay? Pumayapa ka at pumayapa nga. Yung great storm, it's not just a storm, great storm ang sinabi po. Peace be still in Greek language is siopa, pepemoso, meaning be silent or keep silent. Okay? Tumahimik ka. Okay? O yung po yung ibig sabihin. It is an imperative verb. Ito po ay pautos. Ito po ay isang command. A command from the Creator to His creation. Inutusan ng Panginoon, the Creator of the heavens and the earth, inutusan nyo ng bagyo na tumahimik ka. God can command His creation anytime. Amen? He can command our storm to cease, to calm down. Kayang-kaya ng Panginoon yan Ipakita lang po natin na nagtitiwala tayo sa Diyos na lumikha ng lahat. Kayang-kaya niya. Huwag tayong matakot. Amen? At nagtumahimik nga ang dagat ng utusan ng Panginoong Hesus. Nung tumahimik ay nagtaka ang kanyang mga alagad. Anong sinabi ng mga alagad? Ay sila'y nangatakot na lubha. At sila'y nagsasabihan, sino nga ito na pati hangin at ng dagat
ay tumatalima sa Kanya. Sino ba ang Panginoong Jesucristo? Is He just a mere man? Tao lamang po ba siya? Hindi. Sabi ng Colossians 1:15, okay? He is the visible image of the invisible God. For no one can see God at any time. 1 John 4:12 at marami pang verses. He manifested Himself in the flesh. 1 Timothy 3:16, para may katawan na mamatay siya para sa atin at pakita niya yung Kanyang pagmamahal. Kaya kapag nakikita mo ang Panginoong Jesucristo, nakikita mo yung invisible God. He commands the storms. He forgives sins. He says to the lame man, stand up and walk. He said to the dumb man, open at magsalita ka. And there is nothing impossible for Jesus Christ to do. Even the dead, Lazarus for 4 days. Sinabi niya, Lazarus, patay na ng 4 na araw. Come forth. Walang hindi magagawa ang Panginoong Jesucristo because He is the visible image of the invisible God. Kaya nagtaka po sila. Iba yung kanyang pagtuturo. Sabi nila, bakit kakaiba siya? He teaches with authority. He can command the nature. Amen? Woo! That is what we are preaching. Jesus Christ. Jesus Christ. He is the Lord of Lords and He is the King of Kings. At nagtanong ang Panginoon. Okay? Pagkaunawahan natin na natutulog ang Panginoong Jesucristo sa kasalukuyan ng bagyo. Hindi siya nagising ng bagyo. Ako rin nagtataka Kasi sabit po doon sa kwento, and the ship was almost full. Ibig sabihin pumapasok yung tubig. Pero ang Panginoong Jesucristo, sa kabila ng great storm, ang lakas-lakas ng hangin, nandun yung kanyang kapayapaan. Bakit? Because He is the Prince of Peace. Amen? Wala sa Kanya yan. Payapa. Hindi magising ng bagyo ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya magising ng anumang sakuna. Alam niyo po ba kung sinong makakagising sa pagkakatulog sa ating Panginoon? Sino? Ang Kanyang mga anak. Nung ginising po siya ng Kanyang mga alagad, ano nangyari? Bumahangon kaagad ang Panginoon Alam ng Kanyang mga alagad sa kung kanino sila lalapit kapag sila may bagyo. Dapat alam natin kung kanino tayo lalapit kapag may bagyo sa ating buhay. Ibig sabihin, ay kung kasama natin ang Panginoong Jesucristo, hindi tayo dapat matakot sa literal man na bagyo o sa bagyo ng buhay, dahil sinasabi ng 1 John 4:4, basahin natin lahat, kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at iyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa iyo kaysa nasa sanlibutan. Greater is in us than he that is in the world. Greater is Jesus Christ than all the totalities of the storm. He is greater than all our problems. Higit siyang mas malaki kaysa anumang problema po natin. Walang imposible sa ating Panginoong Jesucristo na gawin. Nasa atin siya. Amen? Tayuhan lang natin yung pananampalataya po natin. Tama-tama, nandito pala yung verse na yon, Isaiah 41 verse 10. Sabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang manglupaypay sapat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanyang mga kamay, ng kanang kamay ng aking katuwiran. At sa verse 42 doon yung, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama po natin po ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Amen? So kapag dumating po tayo sa bagyo ng buhay, huwag po tayong matakot. Kasi ayaw ng Diyos na nag-aalala at nagugulumihanan tayo kapag may bagyo sa ating buhay. Bakit ba ayaw ng Diyos? Okay?
Because when we worry, we lost our peace. Kapag nag-aalala po tayo, unang-unang nawawala yung ating pong kapayapaan. Okay? Sabi po rito, worry steals our peace physically, wears us out, and can even make us sick. Magkakasakit ka kapag nagwo-worry ka. Kapag tayo'y nababalisa, pinapahirapan natin ang ating sarili at ginagawa natin ang eksaktong gustong mangyari ng dyablo sa ating buhay. Okay. Number 2, because when we worry, we lose our faith. Worry is the opposite of faith. It means you stop to trust God that He will take care of the various situations you are in no matter what. Inaalis mo yung pananampalataya mo sa Diyos kapag nag-worry po tayo. Tila baga walang magawa ang Diyos. Katulad ng mga apostoles, wala ka bang pakialam, Panginoon, na malulunod tayo? Bakit? Hindi nila alam ang kakayanan ng Panginoon? Hindi ba natin alam ang kakayanan ng Panginoon na ginawa niya ang langit at ang lupa? At kapag anak niya tayo, He can do everything we ask of Him. Hindi niya tayo pababayaan, katulad na lang ng tatay sa kanyang anak. Amen? Kaya sabi ng salita ng Diyos, unless you become like this little child, you will never enter the kingdom of heaven. Bakit? Yung little child may tiwala sa kanyang tatay. Yung little child, kapag hinahagis mo yung little child, tuwang-tuwa pa, tumatawa yung little child. Kasi alam niya, sasaluhin siya ng kanyang tatay. May tatay po tayo sa langit. Our Father in heaven. Tatay ko. May takbuhan po tayo, yung tatay po natin. Because when we worry, it shortens our life. Okay? Mateo 6:27. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makakapagdagdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Ibig sabihin ng isang siko, measurement. Magmula rito hanggang dyan. Okay? Sa wikang English, can any one of you add a single hour to his life when you worry? Madadagdagan ba ng isang oras ang iyong buhay kapag ikaw ay nag-worry? Hindi. It shortens our life. John 14:1-3. Huwag magulumihanan ang iyong puso, magsimpalataya kayo sa Diyos. Magsimpalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagayan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagayan, ay muling paririto ako. Jesus Christ will come back again at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doroon. Si Jesus Christ ang nagsabi, paririto siya muli. The first time Jesus Christ came here on earth, He was just like a lamb. Pinahirapan, binugbog, pinarusahan para sa ating mga kasalanan. But the second time Jesus will come, He will be just like the Lion of Judah. He will be the judge of this world. Hindi na po siya lamb. Huhusgahan niya ang bawat bansa. Amen? Ano ibig sabihin? It means we must value eternal life more than this temporary life here on earth. Value what is eternal. Eh no ngayon kung may bagyo ka rito, so what? Pupunta ka naman sa langit. To be with God forever and ever, well, there will be no more sicknesses, there will be no more death, there will be no more distress, there will be no more miseries, there will be no evil. We will be with God forever and ever.